Hello mga stories, welcome back sa ating channel. So, for today's video, ako yung nagku-curious lang ako at medyo ano dito. Meron tungkol ito sa isang content creator. So, ito yung galing sa US to. Sa US to pero di ko alam kung meron siyang ganun. Kung meron dito, comment na lang kayo. Kung kilala nyo ba ito si SB Mowin, yung nagtataba siya ng mga tabo, yung naglilinis siya yung mga sa mga garahe, sa mga streets, yun, at parang naglilinis niya for free, di ba? Ngayon, parang iniisip-isip ko, kung gagawin niya dito sa Pinas, ano ba? Kung sabihin natin, SB Mowin wannabe, sabihin natin ganun, na isang YouTuber ng ito sa Pinas. Sabihin natin SB Mowin ng Pinas, sabihin natin ganun. Kasi wala pa nagagawa nito. Kung tapos, tapos sa mga kapitbahay, pwede ako maglinis dito, pero free lang. Tapos i-content ko. Ano yung mararamdaman mo? Siyempre, sige, okay lang. As long as free, okay, go ahead. Okay. Hindi, linis, ganun. Ako, iniisip, tapos, nag-viral, ganun, nag-viral siya, mapalo, 100k, 200k, 300k, diba? Bago ko na-explain, kung hindi nyo kilala si SB Mo, ito si SB Mowin ng YouTube. Meron sa TikTok dun eh. Unang nakita ko sa TikTok. So, tinignan ko sa YouTube, meron din. So, nasa almost nasa almost 2 million views niya, 2 million subscribers siya. At minsan tumatabo-tabo din. Minsan, yung meron dito na nagiging nababahiran to ng poverty porn. So, dito sa Pinas kasi, ayaw na mga netizen na mga poverty porn. Karamihan, lalo na sa mga ibang content creators na ayaw nila ng poverty porn kasi ginagawa nito parang ginagatasan nila yung mga yung mga homeless people, yung mga parang yung may hirap, parang bibigyan mo ng pera, tapos i-expose mo yung katauhan nila. Nangyayari yan di ba? Noon pa, 2021, 2020, ginagatasan nila yung mga ganyang views. Di ba? Alam ko yung mga pero, iba to. Paano kung, ito wala pa yung nangyari ito nga sa SB1. Paano kung sa Pilipinas gayahin ito, maglilinis ako, parang tupad. Parang nangyari, di ba, naglilinis siya, nagwawalis ako. Okay, tapos lalabas ko yung equipment ko, yung yung aking pantabas ng damo, di ba? Pantabas ng damo, tapos meron akong yung pang sasakyan na yung pantabas ng malakihan. Tapos yung panglinis, yung parang yung debomba, yung pressure, water pressure para malinis, ganun. Yun is for free. Tapos yun, ang ginagawa, pini-expose yung bawat anong pinakatapas nila, ganyan. Papakita ko sa inyo, ganito siya ito, yung mga to. Ito yung tinutukoy ko dito na property. This one you're about to see, I think, holds the record for the tallest weeds I've ever come across. After hearing the story of this house from the neighbors, I knew this was the next one on the list. You're going to meet a woman named Barbara. She's been watching the house next to her slowly grow over into her yard. You'll see what I mean when we get into the video. Okay, let me give you a little heads up. Ito yung mga sinasabi ko dito. What if, kung gagayahin ito sa Pinas, ano sa tingin nyo? Parang for me, ito ba, for me, walang masama dito. Kasi, parang for me, pag kung ginawa ko, for example, kung gagayahin ko to,
Tapos, sige, magtabas ako ng damo o maglilinis ako sa kalsada. Pero, i-anin ko. Diba na? Pero, medyo, sa tingin mo ba, tama ba ako na, kung ipapakita ko ano mang ginagawa ko, poverty porn na rin yun. Sa tingin nyo, diba? Na poverty porn pa rin yun. Na maglilinis ako, na maglilinis ako sa kalsada, magtatabas ako ng damo, diba? Magpuputol ako ng mga sanga-sanga, diba? Poverty porn pa rin yun. Sa tingin nyo, sa tingin nyo guys, sa poverty porn ba ito? Kasi for me, wala naman masama, pero kung ipapakita mo sa social media mo yung nagagawa mo, sa tingin mo ba mali ba yun? Kasi for me, yung sabi ni MG nung video na yun, wala masama magbigay ng pera, ganyan-ganyan, pero dapat walang camera. Yan ang sinasabi dito. Diba? As long as walang camera, pwede ka giveaway o pwede ka dito kasi parang ginagawa niyang dito na ginagawa niyang parang ginagawa niyang trabaho for the content. Yung content niya parang nagiging trabaho na niya. Diba? Nagigets nyo? Yung parang ginagawa niyang trabaho, yung pagtatabas, ganyan. Pero kasi napapahiran siya na poverty porn diba? So, tingnan nyo guys, kasi ako hindi ako sure dito Kasi pag once gumawa ng content dito sa Pilipinas, ang daming magagalit. Ewan ko lang hindi ko alam. Kasi dito pa lang parang ginagawa niya for the content, maglilinis siya, papakita niya sa social media. Katulad yan, katulad yung ginagawa niya. Ayan, maglilinis siya, tapos tatabas, or sabi niya for free, oo. Pero yung pero for the content yung yun. Siyempre, papakita for them tatabo siya ng 200k para for views. Alam mo ba yung alam mo ba yung sa private sector or sa mga government? Maglilinis ka magkano kikitain ko doon? 60 pesos, 70 pesos. Minsan 200 pesos, ganun. Diyan pala, per day. O, diba? What for kung ganito ang YouTube? Anong kikitain ko? Tumataas yan, 3,000. Minsan 5,000, 10,000. Or, mga 5 digits na yan, diba? Hindi ko, hindi ko sinisingle out dito. Pero, nagtataka lang ako. Or, parang, I just want to ask the question, kung tama ba to? Or ito ba yung nababahiran ba ng poverty porn? Sa tingin nyo guys, diba? Sa tingin nyo, ikaw yung mga stories. Kayo makakasagot yan. Okay? So, I want to hear about you na ano bang sa tingin nyo dito. Pa-comment down below na lang dito sa aking channel. So, yun lang kasi I just lang lang ako dito. Nakikurious lang ako sa kung ginagawa. Kasi nagiging trabaho na yung pagka-content creator, di ba? Kahit na rin ako, di ba? Wala naman masama at yun nga. Di nga lang dito kasi nababahiran kasi ng poverty porn, di ba? Yun lang masasabi ko at hintay ko na lang yung sagot nyo sa comment section. At thank you like, share, subscribe na lang. At kung na ba yung dito. Thank you. See you next video. Bye. Woo!